good day. I'm Wilma and I've been an online seller for almost 4 years already, full-time. And in this YouTube channel, I will share with you how to sell online sustainably using TikTok, Lazada, Shopee, and sometimes Facebook ads and Marketplace. So for today's video, I will share with you how to manage multiple shops like your multiple Shopee, Lazada, TikTok in just one platform using Big Seller. So halika! So, this is actually free for 5 shops na i-integrate mo dito sa Big Seller. So, you only need to have an active email address para ma-send yung OTP mo and then makaka-sign up ka na. Pag-sign up mo, makakapunta ka na sa homepage ng Big Seller. Meron dong tutorial. If you have time, then watch it. Kasi this is also informational and you will know more about the features of Big Seller. So, after mo makaregister ng Big Seller account mo, then you need to connect your shop. So, ang una kong i-connect is TikTok. Pero sa susunod na part nito is ang Shopee at Lazada. Pareho lang naman siya. So, you only need to click the TikTok shop icon and then lagay ka ng nickname ng shop mo, tapos click mo yung connect store na button. Then, ilalagin mo yung TikTok account mo. Secured naman tong Big Seller. I've been using this for almost 2 years and hindi naman kami nagkaroon ng problem. Ka-open ng TikTok account mo, kung naka-login naman yung TikTok account mo dun sa mismong browser, is mag-o-open na yung authorize. And then, click mo lang yung kung anong country, tapos kung unlimited ba, tapos yung contact email and contact number nung shop mo. And then, click connect. Then, ma-authorize na yan. Babalik ka sa mismong dashboard ng Big Seller. Tapos, isync mo lang yung orders mo. Always sync your orders pag bagong connect lang yung shop para mag-sync sa mismong dashboard ng Big Seller mo. Next naman natin i-link ang Lazada account namin. So, pupunta lang tayo sa settings, tapos authorization center, and then store authorization. Tapos, click mo lang yung Lazada icon, tapos lalagay mo yung Lazada, lalagay mo yung nickname ng shop mo, tapos connect. Need mo lang i-login yung shop mo dun sa pop-up window, and then automatic na yan magsisync ng existing orders ng shop mo. So, ang next naman is Shopee ang ating isi-sync. So, ganun lang ulit. Punta sa settings, authorization center, and then store authorization. Then, ulitin mo lang din yung process. Tapos, ilagin mo lang din yung Shopee credentials mo dun sa pop-up window. And then, ganun ulit. Magsisync na yung orders mo. So, dito sa mismong orders tab, makikita mo yung sama-sama na yung orders ng shops mo from Lazada, Shopee, TikTok. Tapos dito, mafi-filter out mo naman kung ano lang yung shop na gusto mo tingnan yung orders, like Lazada lang, TikTok lang, or Shopee lang, or kung anong courier lang, like JNT lang ba, Lex lang ba, or Shopee Express lang ba, ganon. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo, isa sa mga pinakagusto na features ng Big Seller, lalo for Shopee seller, is yung boost management. Alam natin na yung boost or bump, isa yun sa features ng Shopee para ma-push yung listing natin sa search para makita siya ng ating mga customers. So, more viewers, more traffic, then more chance na magkaroon tayo ng benta. So, dito sa Big Seller ay madali lang mag-set up ng boost. So, automatic nyo nang i-boost. Maglalagay ka lang ng mga products na ipapalit-palitin niya, na i-boost niya every 4 hours. Pupunta ka lang sa orders and then Shopee, tapos boost management. Tapos makikita mo dyan yung ng Shopee, yung lalagyan mo ng boost. So, i-toggle mo lang, tapos papapiliin ka na niya ng products na i-boost mo. So, actually, pwede to hanggang 30 items. Tapos, every 4 hours, mag-expire siya at magpapalit ng bagong set ng i-boost. Automatic boost na, hindi mo na kailangang i-boost mano-mano. Isa pa sa pinakagusto kong layout ng Big Seller is para ma-customize yung layout ng waybill. Magsama-sama sa isang waybill lang yung mga information para tipid din sa waybill stickers. So, pansin nyo dito, nag-generate ako ng Lex na waybill. Tapos, makikita mo na ganito yung layout. Helmet spray lang, 50 ml / 100 ml. So, hindi ko alam kung 50 ml ba o 100 ml yung in-order ni customer. So, i-customize ko to para
ma-layout siya in a way na makikita kung ano talaga yung variation na pinili customer. So, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa settings. Pupunta rin tayo sa shipping settings, logistics, and pay bill settings. Tapos, pipiliin natin kung anong shop, for example, Lazada. Tapos, kung anong country, syempre, Philippines. Tapos, kung anong courier, like for example, Lex. So, pag lumabas tong Lazada Lex layout, so, pipiliin mo lang yung custom layout. Tapos, pipiliin mo kung anong data yung gusto mong ilabas. Like, yung SKU, yung quantity, ganyan. Tapos, isave mo lang yan. Pagbalik mo dun sa print ng waybill, makikita mo na yung layout ng label is iba na, mas detailed na siya as naka-indicate na for example, yung variation or ano yung SKU niya. That way, mas madali siyang ma-identify ng packer natin at hindi natin kailangan mag-print ng separate pick list for this order. Modify naman natin ngayon is yung TikTok shop. Actually, sa TikTok shop, kapag nag-print ka ng waybill is magkaiba yung like pick list sa mismo main waybill. So, usually, 2 page siya piniprint or minsan na pinapaliit na lang ni seller na 2 page sa isang waybill piniprint. Sa big seller actually, pwede mong i-customize yon para nasa iisang layout na lang siya. So, ganun lang uli. Punta ka sa settings, tapos logistics and airway bill settings, tapos TikTok, and then piliin mo yung customization na may SKU, tapos quantity, and then save mo lang, and then kapag nag-reprint ka, nasa isang page na lang sila. Ayan, katulad nito. Isa pa, since nasa big seller naman na lahat ng order, ay pwede mo na silang i-batch print according to the logistics partner, like by group ng Lex, ng Flash, or ng GNT, at pwede mo na rin silang i-batch arrange shipment. So, ayun lang. I hope that this tutorial helped you, and if gusto nyo pa ng ganitong mga tutorial, then follow and subscribe, then comment your other tutorial suggestions. Yun lang, bye-bye!